Okay, so magkaharap po ulit sa inyo mga kaibigan. Ako po ulit si Dave na Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Pakitingnan na lang po sa baba yung detalye ng aking Facebook sa Twitter. Post lang po kayo din ng one word, one sentence, or quotation. O kahit na naman, pagkailan pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Kapag nakagulo, adjust mo na mga amigos. Kaya na muna bahala niyan. Okay? Para sa unang paksa po natin sa araw na ito. Bakit minsan nangyayari na ano? Bakit minsan nangyayari na kailangan magsakripisyo ang isa para sa nakararami? Okay. Ganto. Maganda example ko sa pamilya. Halimbawa, ganito. May isang pamilya na medyo may mga 6 o 8 sila sa pamilya nila. Ang nagtatrabaho sa kanila, siyempre, ang kanilang ama. Pumanaw ang kanilang tatay. Ngayon, siyempre, hindi natin masasabi na kung saan sila kukuha ng ikabubuhay sa araw-araw. Siyempre, mapipilitan yung panganay na gusto nung kanyang ama na makatapos siya ng pag-aaral. Siyempre, mapipilitan siyang huminto at siya ang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Ika nga, gagawin niya sakripisyo, siya lang mag-isa magsasakripisyo para mabuhay niya yung pamilya niya, yung nanay niya at mga kapatid niya. Igagapang niya para makapag-aral yung mga kapatid niya. Na yun din naman ang gusto ng tatay niya, kaso nga lang, pumano na ito. Magandang halimbawa, meron sa isang grupo sa trabaho na isa magsasakripisyo na sabi niya, haharapin niya yung mga problema. Yung biglang nawala yung kanilang supervisor, may biglaang meeting, darating yung pagkakataon na magkakaroon ng aberya doon sa kanilang trabaho, nagrereklamo yung customer. Sino ba ka pwede dito makausap? Kasi may reklamo ay kakabot doon sa produkto, halimbawa. Siyempre, kasi naman sumapit yung buong grupo nila sa harap doon. Sabi niya, madam, ano po ba problema natin? Pwede po ba ako makatulong? Baka pwede po mapag-usapan na lang po natin yan. Hindi na po lumaki yung gulo. Ano po ba reklamo nyo? Parang para reklamo. Itong mga kasama mo dito, hindi ka nag-iingat. Nasabi yung pinamili ko, nabasag. Ganun po ba, madam? Ganito lang po siguro. Ang gagawin na po natin, yung nasira po ng produkto, papalitan na lang po namin. Tapos, para wala na lang po tayong samaan ng loob, yun nga po, papalitan na lang po namin para hindi na po kayo magalit. At ipaparating ko po sa pamunuan yung nangyari po. At sana po ay maayos po natin to. Ika nga, ganito. Siya yung haharap dun sa responsibilidad dapat ng kanilang pinuno, kasi wala yung pinuno na sa meeting. Ngayon, para lang maisalba niya yung grupo niya, siyempre siya nahaharap at nagkakatalak na kung ano-ano yung customer, sasabihin niya lang niya, pasensya na po madam, may na po mahuhuli. Pagsasabihan ko lang po yung mga kasama ko. Yun po yung mga halimbawa ng mga magsasakripisyo ang isa para sa nakarami. Okay? Next.
Kadalasan ang katotohanan pa ang hindi pininiwalaan. Ito, kadalasan to. Talaga, totoo to. Kasi, minsan, nagsasabi ka na ng totoo, ayaw paniwalaan. Halimbawa, ganito, isang magkapatid, may tatlong magkakapatid. Kuya, yung diko, yung gitna, saka yung bunso. Ngayon, mangyayari, may gamit si kuya na gusto din parehas ni Diko at ni Bunso. Ngayon, ang nakialam sa gamit, si Diko, yung gitna sa magkakapatid. Ang nangyari, nasira ngayon. Ngayon, tinago niya to, alam din ni Bunso na nasira ng gitna nila yung gamit ng kuya nila. Tapos, siyempre, kinuha niya to para ipakita sana sa kuya. Ang kuya biglang dumating at nakita na si Bunso yung may hawak nung nasira niyang gamit. Siyempre, magagalit si kuya. Ngayon, ang mangyayari, ibubuhos niya ngayon yung galit niya kay Bunso. So, na mali. Pero kasi nauna yung galit, hindi na niya pinakinggan yung paliwanag ni Bunso na hindi ko naman talaga nakasira. Isa pang example, may mga bagay na bawa sa pamilya, sabihin mo, at tatanungin nila, parang yata ang daming pinagkakagastusan. Siyempre, sa panahon natin ngayon, marami talagang pagkakastusan. Siyempre, meron kuryente, tubig, pagkain, siyempre, yung iba pang mga kailangan ng pang araw-araw. Akala nila na winawaldas mo lang yung pera. Pero hindi nila alam, dahil hindi naman din sa kaisipan natin lahat na tumataas lahat ng bilihin ngayon. Kahit ano sabihin mo sa kanila na nagtitipid ka, hindi ka nila pakikinggan. Dahil mas inaano nila na parang sabihan ka na, magtipid ka, tumulong ka. Gusto mo tumulong. Ngayon, parang wala ka naman magawa Tapos, darating pa yung pagkakataon na parang ipapahiya ka nila. Para sabihin nila, wala kang silbi, wala kang maitulong. Marami ka naman. Gumagawa ka naman ng parang para makatulong Hindi lang nila nakikita. Kaya, ang masasabi ko lang po mga kwentuhan sa mga kwentuhan natin na nagsasabi ng katotohanan, hindi paniniwalaan, huwag nyo na ipilit na sabihin ng katotohanan sa kanila. Sabihin nyo lang sa kanila, andyan ang Diyos na ang bahala. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, bahala kayo. Kung magagalit kayo sa akin, bahala kayo. Ganun na lang. Kasi mahirapan lang naman tayong magpaliwanag sa kanila na hindi naman nila tayo paniniwalaan. Diba? Di manahimik na lang tayo. Isipin nila kung anong nila isipin. Basta tayo, nagsasabi tayo ng katotohanan. Diba? Okay? At yan po ang mga naging paksa po natin sa araw na ito. Ako po ulit si Dave na Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Pakitingin na lang po dun sa baba yung detalye ng aking Facebook sa Twitter. Post lang po kayo ng one word, one sentence, or quotation. Makita naman na pwede pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo,